you. Put the oxygen mask over your nose and mouth. Pull elastic band sideways for snug fit and breathe normally. Put your own mask first before assisting others. Muling nagbabalik dito sa Mindanao at first time ko dito sa napakagandang probinsya ng Bukidnon. At itong hike namin to Mount Karlatungan. Nasa 5 oras na biyahe galing Davao City, narating namin ang Barangay Mendiz, Pangantukan, Bukidnon. Dito gagawin ang orientation, registration at ritual para sa mga hikers. Timbre kayo mula dito hanggang doon na may darating dyan ng mga bisita sa inyo, mga guest, para hindi sila maano doon. Kasi dito sa amin, ginagawa talaga namin yan. Ritual una, bago ang lahat. Yung tao dapat nasa ganito. Oh, yan. Pagkalawa, nagpasabot nga, bisa-bisa inyong ma-kuha nito, din ang umara mo kami. Hindi kayo gipang butang mo diri nga mo ni nga ipangtaro. Natural rights yan. Baturan. Yan si baturan kanya. Para kandayan. Siya mula na yang banyak yang baik. Kaya melawan kadang bikin pasaya pasukan bersama dengan minuman panas. So, malaking tulong ngayon sa amin. Kung sa inyo is, ano lang, yung gusto lang talaga ng mga akyat, pinin sa inyo. Pero sa amin, napakalaking tulong po ang pagbisita ninyo dito sa aming barangay kasi nakatutulong kayo sa amin. Isa kasi ito sa, ano, yung tinatawag na extra income sa local ba, for their guides. Nakabenepisyo sila ng dahilan sa inyo, hindi lang sa Kediwatahan kania terusida, kania panusukan dan keratungan. Asal makai tangan ini panukan. Tay uno, wajib sa uno. Ano, sa unuan. Talon, Pagkatapos ng ritual at mga final preparations, nagsimula ng maglakad ang grupo ng past 11 AM. Nasa 15 minutes na lakad galing Barangay Mendiz,
narating na namin ang official starting point ng Mount Kalatungan Range Natural Park. Medyo masukal ang simula ng trail at dahil raw sa madalas na pag-ulan, inaasahan na ito ay maputik. Sa 30-minute mark ng paglalakad, narating namin ang bamboo bridge na to at nagsimula na ring umambon. For 45-minute mark ng trek, narating namin ang open grassland. Buti na lang at hindi tumuloy ang ulan. At dito, mas maganda na yung tanawin na nakikita sa paligid. Sa pang-isang oras ng hike, may matatanaw tayo na parang isang malaking bahay. Pero ito pala ang viewing deck ng trail na to. Bahagi pa rin ng Barangay Mendiz. 12:15 pa lang pero titigil na dahil base sa itinerary, dito magpapalipas ng unang gabi. May paliguan at CR, may cooking area at ang second floor nito ang magiging tulugan ng mga hikers kaya hindi na kailangang mag-set up ng tent. A few moments later. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess
you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Maagang nag-dinner at maaga ring natulog dahil madaling araw pa yung start ng trek ng day 2. The next day. 2:45 AM ng day 2, naihanda na ng organizer namin yung breakfast na babaunin. Ang target, mag-breakfast sa viewpoint ng Moleta Falls. One hour na average difficulty of trek, narating namin ang Kikikuka Peak, alas 4 na ng madaling araw. Pagkatapos ng halos 30 minutes na puro paakyat, exactly 5 AM, narating namin ang signage ng Buko-Buko sa Anay Trail at napapansin rin namin na nagsisimula ng lumiwanag ang paligid. Kunting lakad lang galing dun sa signage, mararating na ang viewpoint ng Moleta Falls, isa sa mga highlight ng Mount Kalatungan Range. Dito muna kami tatambay para sa early breakfast. I grew up in a place where they told you what to chase. Told you how to run the race, every move was on the page. But I didn't like their way, had to fight and misbehave. Had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. Ang ibig sabihin daw ng salitang buko-buko sa anay ay backbone ng isang old pig o di kaya inahing baboy. Ganun daw ang appearance ng ridge na to sa malayuan. Pagkatapos mag-breakfast, past 6 AM na at nagsimula ulit umakyat ang grupo papunta sa Mossy Forest.
30 minutes na puro paakyat, mararating na natin ang unang rest area dito sa starting point ng Mossy Forest. Dito sa kalagitnaan ng Mossy Forest, may madadaanan tayo na camping site, ang Saco Camp. Ang kagandahan ng mga signages na to ay makikita natin kung gaano kalayo ang next known station ng trail. One hour na hike galing dun sa viewpoint ng Muleta Falls, balik tayo sa open grassland. Ang nakakalungkot ay open area at medyo may kainitan at puro assault ulit ang bahagi ng trail na to. Minutes later, balik ulit sa Mossy Forest. Parang yung bahagi ng trail na to ay mix ng Mossy Forest at open grassland. ng umaga, narating namin ang junction Sanggaya Camp. Dito naghihiwalay yung daan papuntang Bamboo Camp at papunta sa summit ng Mount Kalatungan. At para hindi masyadong mahirapan sa pag-akyat papuntang summit, iniwan muna namin yung mga gamit namin sa mga guide sa junction. Purong assault din yung papunta sa summit, pero i-enjoy na lang natin yung ganda ng Mossy Forest nito. Minutes na difficult hike galing doon sa junction, mararating na ang Mount Kalatungan Peak. Ito ang pang-5 pinakamataas na peak dito sa Pilipinas. Few moments later. Dapat ay dito kami sa junction magla-lunch, pero dahil medyo maaga pa, nag-decide yung organizer namin na sa next campsite na lang. At 10 AM, nagsimula na kaming maglakad pababa papuntang Bamboo Camp.
Isang oras na down trek galing junction, mararating ang grassland na to na napapaligiran ng dwarf bamboos, kaya tinawag na bamboo camp. Pero dahil nalulubog na sa tubig, nilipat ang campsite sa mossy forest. 6 hours later. Doon, masabaw. Dito, masabaw din. Ikon mo nga, be. Tikman mo nga doon kung tama yung sinasabi niya. Okay na to? The next day. Bandang 3:30 AM, mukhang naka-ready na ulit ang lahat para sa matinding akyatan. Challenging yung assault ng trail na to papunta sa summit ng Mount Ouija o Mount Lumpanag, kaya hindi ito recommended sa beginners. Ano nagsapat 4:25? 39 minutes na difficult hike galing dun sa bamboo camp, narating namin ang napakalamig na summit ng Mount Lumpanag o di kaya Mount Ouija, at naabutan rin namin ang napakagandang scenery ng palubog na full moon sa western sky. At habang papataas ang araw, nabiyayaan kami ng napakagandang scenery ng Sea of Clouds. I can feel your heart racing, 'cause everybody knows, yeah, everybody knows. And I can feel your body shaking every single touch. And that's just how it goes. That's just how it goes. I find it so hard being addicted to your love. I find it so hard being addicted to your touch. I find it so hard knowing that you are just my drug. And I find it so hard knowing you treated me like a mark. We ain't gotta talk about it right now, 'cause every time we talk about it, you stare at the floor. Give me the stories like I don't already know. You gotta go, baby. Ayaw ko pa sanang bumaba, pero past 6 AM, kailangan nang bumaba ng grupo pabalik ng Barangay Mendis.
Less than 1 hour na down trek galing sa summit ng Mount Dumpanag, mararating ang Bagong Buhay Junction. At dito namin kakainin ang baon na breakfast. Few moments later. "15 minutes na easy down trek, mararating ang Lisihon Creek, ang water source ng trail na to. Water source. Saan ang daan? Yan? Handi dyan. Video ko lang. Ayon sa organizer namin, may mga madadaanan tayo ng mga rest areas every 20 minutes. Anong oras tayo pasundo? Dali pa kalayo dito. Galas na pala. Mga past 9 AM, matatanaw na ang kabilang ridge kung saan tayo dumaan nung day 2. Puro talahib ulit, maputik at madulas na trail. Yan ang starting point ng Sitio Mahayahay. At mula dito, 30 minutes na lang, makakabalik na sa Barangay Mendis. Past 10 AM, narating ko na ang starting point ng mga kabahayan dito sa Barangay Mendis. Mahigit 4 na oras lang galing sa summit ng Mount Dumpanag dahil sa sobrang dali lang ng trail pababa. Lahat kuya. Nagpapasalamat kami sa napakagandang experience na to sa Mount Kalantungan ng Bukidnon.